Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. After 10 years, ganyan katagal bago nakamit ni Vong Navarro ang hustisya at ang kaliwatanan na kaso laban sa kanya. Baku-baku man ang daan para makamit niya ang hustisya, sa huli ay napagtagumpayan niya ito. Kamakailan nga lamang ay inilabas na ang final na hatol para kay Cedric Lee, Denise Cornejo at iba pa. Ating balikan ang punot dulo ng kasong ito. January 24, 2014, nagulat ang lahat nang maglabas ng statement ang direktor na si Chito Ronyo na isa sa kanyang mga talent ay na-confine sa isang ospital. Ang tinutukoy ng celebrity manager ay walang iba kundi si Vong Navarro. Si Vong Navarro ay 44 years old o Ferdinand Hipolito Navarro sa totoong buhay. Siya ay isang komedyante, aktor, dancer, recording artist at TV host. Kilala siya sa kanyang mga iconic comedy roles katulad ng Totoy Bibo, Mr. Suabe at Gagamboy. Regular ding siyang host sa noontime variety show na It's Showtime. Bukod doon, dating bahagi si Vong ng dance group na Street Boys. Ayon kay Chito, na-ospital si Vong matapos siyang saktan ng 6 hanggang 7 lalaki sa kondo sa Fort Bonifacio ng January 22, 2014. Dagdag pa niya, inimbitahan si Vong ng kaibigan niyang babae noon. Piniringan umano ang aktor, sinaktan at tinakot para hinga ng pera. January 25, 2014, lumabas ang balita tungkol sa police blotter ng isang 22-year-old na babae noon laban kay Vong. Ang babae ay kinilalang si Denise Cornejo. Si Denise Millet Cornejo ngayon ay 33 years old na, isang model at lumabas na din sa ilang acting projects. Ninuno ni Denise sina Pedro Gatmaitan, isang makata, at si Marcelo H. Del Pilar, isang manunulat. Apo siya ni Rod Cornejo, dating top executive ng isang network. Naging endorser din si Denise ng iba't ibang mga produkto at brand. Lumabas na din siya sa mga TV commercials. Si Denise ay nag-aral ng Hotel and Restaurant Management sa La Salle College, Antipolo. Isang website naman ang sinabi na nakapagtapos din siya ng MBA. Base din sa website, si Denise ay isang ambassadress, women's rights advocate, fashion icon, environmentalist at patriot. Nitong mga nakarang taon ay nabigyan si Denise ng mga award. Itinanghal siyang International Ambassador for Filipina Culture, International Youth Ambassador at Presidente ng AURA o Association of Women's Rights Advocate. Sa blotter report ni Denise, pinagtangkaan umanong pagsamantalahan ni Vong si Denise sa loob ng kanyang kondo. Sa kanyang salaysay, nakasaad na hindi na siya magsasampa ng kasong attempted rape laban kay Vong at pirmado pa umano ng aktor ang blotter. Pinangalanan din ni Denise ang mga kaibigan niyang tumulong sa kanya para i-citizen arrest si Vong. Ang mga iyon ay ang magkapatid na si Bernice at Cedric Lee at ang iba pang mga lalaki. January 26, 2014, nakapanayam ng isang programa ang head ng legal counsel ni Vong na si Attorney Malonga. Sinabi ng abogado na totoo talagang pinablatter si Vong ni Denise pero pawang kasinungalingan lamang ang bintang ng dalaga sa kanyang kliyente. Ayon sa kanya, isa sa mga taong pinangalanan ni Vong na sangkot sa nangyari sa kanya ay ang lalaking si Cedric Lee. Si Cedric Lee ay 44 years old ay kilalang personalidad sa showbiz at media. Nagmula siya sa may kayang pamilya. Siya ay nakapagtapos ng kursong business management sa De La Salle University. Malaki ang impluensya at malawak ang koneksyon ni Cedric. Isa ding businessman at presidente ng malaking construction at reclamation company si Cedric. Gumawa si Cedric ng mga pribado at publikong projects sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Noong 90s nang makilala ni Cedric ang una niyang asawa na si Judy at base sa mga nakakilala kay Cedric, hilig talaga niya na lumapit sa mga babae kahit na siya ay may asawa. Naging maingay ang issue sa mga nakarelasyon ni Cedric na artista.
Taong 2005, napuno ng kontrobersya ang relasyon ni Cedric sa isang singer-actress na si Patricia Javier. Nang sumunod na taon naman ay nagkaroon si Cedric ng karelasyon at anak sa singer-actress din na si Vina Morales habang siya ay may asawa na. Nauwi din sa hiwalayan ang relasyon ni Cedric sa aktres dahil pinagsabay umano ni Cedric si Vina at Judy. Naging matunog na din ang pangalan ni Cedric Lee dahil kinasuhan siya ni Vina Morales ng kidnapping para sa pagkuha nito sa kanilang anak. Pero bago yon, ng December 2007, umutok ang kaso ng kidnapping, pananakit at pananakot na inuugnay kay Cedric at sa iba pa niyang mga kasama. Ang nagsampa ng kaso ay ang dating business partner ni Cedric na si David Buenavax at Jessica Rodriguez. Ito ay matapos magkaroon ng away sa pera at pamamalakad sa negosyo si Cedric laban sa mag-asawa. Pinabulaanan naman ni Cedric ang bintang sa kanya at nagkaso pa nga siya sa mag-asawa ng estafa. Pero nanindigan si Jessica na sobrang lala ng sinapit ng kanyang asawang si David sa kamay ni na Cedric dahil sa dami ng sugat nito sa muka. Samantala, na-confine naman si Vong sa St. Luke's Medical Center mula January 23, 2014 hanggang February 6. Sumailalim siya sa operasyon at kailangan din ng therapy dahil sa masamang karanasan na kanyang pinagdaanan. Makikita nga ang bakas ng pinsala sa kanyang muka ng mga oras na iyon. Habang siya ay nasa ospital, nagbigay ng pahayag si Vong sa buong pangyayari. Ayon sa kanyang salaysay, unang pumunta si Vong sa kondo ni Denise ng January 17, 2014 bandang 10:30 ng gabi matapos siyang yayain ng dalaga. Sinundo pa daw siya ni Denise sa lobby ng condo unit. Sa loob ng kondo, uminom daw sila ng wine at nagkulitan sa sofa hanggang sa makarating sa kama. 1:30 ng madaling araw nang umalis si Vong mula sa unit ni Denise. Habang pauwi na, nakatanggap ng text si Vong mula kay Denise at ayon sa text ng babae, "Bad boy ka," at nag-reply naman si Vong ng, "Sorry, bawi ako." Matapos nga sila magpalitan ng text ay tumawag pa umano si Denise sa kanya at nag-text din ng sweetie at niyaya siya uli makipagkita. Niyaya ulit siya ni Denise ng January 22 na magpunta sa kanyang kondo. Ayon kay Vong, mga 10:45 na daw nang dumating siya ng kondo. Nagdala pa umano ng pagkain si Vong para kay Denise dahil galing siya sa isang restaurant. Sinunod ni Vong ang instruction na ibinigay ni Denise kaya dumiretso na siya paakyat sa unit ni Denise sa second floor. Sumakay ng elevator si Vong at sa hallway sinalubong ni Denise si Vong. Nawirduhan si Vong nang sabihin ng babae na, "Ikaw naman, binigla mo ko, hindi pa ako nakakapaglinis." Nagtaka umano si Vong bakit yun sinabi ni Denise dahil alam naman ng dalaga na siya ay papunta. Nang makapasok sa unit, pumunta ng kusina si Vong para ilapag sa lamesa ang mga binili niyang pagkain. Pagtalikod ni Vong, nakita na lang niya si Denise na lumabas ng unit. Kasabay nun, 2 lalaki ang pumasok at ang isa nga sa kanila ay si Cedric. Doon na umanong nagsimula ang saktan si Vong. At nang nakapiring na siya, naririnig niya ang iba pang mga lalaki na pumasok sa unit. Kinunan pa umano si Vong ng mga video ng mga lalaking nananakit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ni Cedric si Vong na magsalita sa harap ng kamera at umamin na pinagsamantalahan niya si Denise. Matapos nito, dinala ni Cedric at Denise si Vong sa isang lugar kung saan ipapablatter daw si Vong. Narinig ni Vong na sinabi ni Denise na nahuli ni na Cedric si Vong na pinagsasamantalahan si Denise kaya nila inatake ang lalaki. Ayon pa kay Vong, tinakot siya at ang kanyang pamilya na mga lalaking nanakit sa kanya. Hinihingan siya ng pera mula 200,000 hanggang sa umabot ito ng 2 million bilang danyos para kay Denise. Nanatili na lang siyang tahimik at hindi nagbigay ng statement sa police station dahil sa sobrang takot. Sa huli, itinanggi ni Vong ang mga alegasyon laban sa kanya. Sinabi din niya na pinagbabantaan siya ng mga lalaki, maging ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya, 2 taon niya nang kilala si Denise pero pangalawang beses pa lang nilang nagkita. January 27, 2014 matapos ang revelasyon ni Vong, lumabas sa publiko sina Denise at Cedric. Sa salaysay ni Denise, sinabi niyang una silang nagkita ni Vong sa Glorieta Mall dahil sa launch ng isang shoe brand na endorser noon si Vong. Ayon sa kanya, ng araw ng event,
isang staff ang lumapit sa kanya at hiningi ang kanyang number. At dahil akala niya kukunin siya para sa isang project, hindi siya nag-atubili na ibigay ang kanyang number. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lang si Denise na nakatanggap siya ng text mula kay Vong. Para hindi naman daw isipin ng aktor na hindi siya namamansin, nireplyan niya ang mga text nito at chat sa social media. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa at tawag pa nga niya sa aktor ay Kuya Vong. January 17, 2014, pumayag si Denise na makipagkita kay Vong sa condo unit ni Denise para hindi sila makita ng publiko at magsimula ang isang chismis. May kaibigan daw umano si Denise na pupunta din sa kanyang unit kaya hindi siya nag-alala na mag-isa niyang makakasama si Vong. Nang nasa loob na ng condo unit si Vong, busy umano siya sa ginagawa niya sa kanyang laptop nang biglang nagsalita si Vong ng, "Ano ba yan? Magkikita tayo tapos nagtatrabaho ka? Hindi ka nag-e-entertain." Sumunod ay nag-text naman ang kaibigan ni Denise at sinabi na hindi na ito makakapunta. Dahil doon, nagdesisyon na si Denise na pauwi na ang aktor. Nagbiro pa nga umano si Vong na doon na matulog pero humindi si Denise. January 22, bandang alas 9 ng gabi, nang nag-text umano si Vong at sinabing, "Pwede ba ako dumaan dyan? May dala akong foods." Pumayag naman si Denise dahil paparating din naman ang iba niyang mga kaibigan. Bandang alas 10 ng gabi nang magpunta si Vong sa condo ni Denise. Pinababa daw pa nga siya ni Vong dahil nakalimutan ng lalaki ang kanyang unit. Nang magtungo na si Denise sa elevator, pagbukas nito ay nandun na kaagad si Vong. Habang nasa loob ng condo unit, bigla na lang hinawakan si Denise ni Vong. Nailang ang babae at sinabi kay Vong na, "Kuya, ayaw ko, sorry, hindi ko ito magagawa." At sinubukan daw ni Denise na manlaban kay Vong. Pero nagpatuloy daw si Vong kaya tumakbo si Denise sa kanyang kwarto. Pero nanaig ang lakas ng aktor kaya nagawa nitong pagsamantalahan si Denise. Makalipas lang ang ilang minuto, saktong dumating na umano ang mga kaibigan ni Denise na mga lalaki at isang babae. Pinakalma si Denise ng babae at dinala sa baba kung nasaan ang pool area. Nang bumalik na si Denise sa kanyang unit, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang mag-report sa mga pulis. Kaya lahat sila ay dinala si Vong sa police station. Pero pagdating sa police station ay hindi nagbigay ng statement si Vong. Pero nagmakaawa daw itong wag isa publiko ang nangyari para sa kapakanan ng kanyang karir at mga anak. Sinabi din ni Denise na inalok sila ni Vong ng 200,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Nagdesisyon na lang daw si Denise na wag nang magsampa ng kaso pero inilagay niya sa police blotter ang pangalan ni Vong. Hindi naman na nabanggit pa kung ang pera ay kanyang tinanggap. Ang araw din na iyon, nagpalipas ng gabi si Denise sa bahay ng kanyang kaibigan. Pag-uwi niya kinabukasan, nakita pa nga ni Denise na magulo ang kanyang unit at may mga gamit din siyang nawawala. January 28, 2014, formal nang naghain ng kaso ang kampo ni Vong. Ang mga kaso ay serious illegal detention, serious physical injury, grave threat, grave coercion at blackmail. Kinasuhan ni Vong sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, Ferdinand Guerrero, Zimmer Ras, JP Calma at iba pa. Kinabukasan, January 29, nagsampa naman si Denise ng kasong rape laban kay Vong. Kasabay nito, nilabas ng NBI ang mga kuha ng CCTV ng araw ng krimen. Lahat ng ito ay nagtugma sa mga salaysay ni Vong. Base sa CCTV, 10:38 ng gabi nang dumating si Vong sa kondo at umakyat sa unit ni Denise. 10:39, paakyat na ng unit si Vong. 10:40, nang lumabas ng unit si Denise para sunduin si Vong. 10:41 naman ng gabi nang dumating si Cedric sa kondo. 10:42, dumating na ang mga kasamahan ni Cedric sa kondo ni Denise. 10:43, lumabas muli sa kondo si Denise. Ibig sabihin, lumabas lang si Denise para ihatid si Vong sa kanyang unit at lumabas uli.
Sumunod na kuha ng CCTV ay ang paglabas ni Vong, Denise at ng iba pa mula sa elevator papunta sa police station. Ayon sa NBI, hindi nakitang pumasok sa kondo ang ibang lalaki na kasama ni Cedric na nagdala kay Vong sa police station. February 13, inilabas ng NBI ang isa pang kuha ng CCTV. Sina Denise, Cedric at ang iba pa ay nasa loob ng elevator. Bigla na lang hinalika ni Cedric ang magkabilaang leeg ni Denise. Ito ay kuha matapos nilang ipablatter si Vong. February 14, nagsimula ang preliminary investigation sa mga kaso ni Vong at Denise sa isa't isa. Hindi dumalo si Denise dahil nasa hearing siya ng isinampa niyang temporary protection order laban kay Vong. Subalit ibinasura naman ng korte ang TPO at gag order na gusto ni Denise. Ang gag order ay isang utos galing sa korte na ang detalye ng kaso ay hindi maaaring ilabas sa publiko. February 19, isa pang kaso ng pananamantala ang isinampa laban kay Vong. February 2017, nag-submit ng pangalawang complaint si Denise laban kay Vong. Iba ang naging salaysay ni Denise at sinabing pinagsamantalan siya ni Vong noong January 17 at 22. Nahihiya umano si Denise kaya hindi niya agad ito sinabi sa una niyang pahayag. March 6, kinasuhan ni Vong ng perjury sina Denise, Cedric, Bernice, JP at Zimmer. March 7, pinuna ni Denise ang pagsasapubliko ng NBI ng kuha ng CCTV dahil wala daw silang relasyon ni Cedric. March 8, nakabalik na sa programang It's Showtime si Vong. April 4, 2014, ibinasura ng korte ang unang kaso ng pangahalay na isinampa ni Denise laban kay Vong. Para sa kanila, hindi kapanipaniwala ang mga kwento ng dalaga. Katakataka din na wala man lang nakarinig ng sigaw ni Denise habang siya ay pinagsasamantalahan umano ng aktor. Wala ding bakas na nanlaban si Denise kay Vong kahit na sinabi niya noon na siya ay nanlaban. Idiniin din ng korte na hindi pumayag si Denise na sumailalim sa test para makasigurado na siya ay pinagsamantalahan. April 10, 2014, inanunsyo ng DOJ na kinasuhan na nga sina Denise, Cedric at ang grupo nito laban sa pananakit at paninikil kay Vong. April 21, lumabas ang warrant of arrest para sa mga akusadong sina Denise, Cedric, Zimmer, Jed at Ferdinand. Hindi din sila pwedeng makapagpiyansa. April 26, naaresto na si Cedric at Zimmer sa Eastern Summer kung saan sila nagtago. May 5, sumuko naman si Denise sa NBI. Lahat sila ay ikinulong habang naghihintay ng kanilang trial. May 6, ang unang paghaharap ni Vong at ng mga akusado matapos ang krimen. May 8, nag-plead ng not guilty ang mga akusado laban sa kanila. July 1, ibinasura ang pangalawang kaso ng pananamantala na hinain ni Denise laban kay Vong. Para sa korte, kaduda-duda na bakit niyaya pang muli ni Denise si Vong sa pangalawang pagkakataon kung talagang may ginawang masama ang aktor sa kanya. September 16, nagtakda ang Taguig Court ng 500,000 na piyansa para kina Cedric, Denise at Zimmer. Agad namang nakapagpiyansa ang mga akusado. January 25, naaresto si Ferdinand na isa sa mga sospek sa Makati, habang ang dalawa pang sospek na sina JP at Jed ay hinahanap pa rin ng mga otoridad. October 2015, nagsampa muli ng kasong pananamantala si Denise laban kay Vong. Pinainom umano siya ng aktor ng wine na may gamot kaya hindi na siya nakapanglaban pa kay Vong. September 6, 2017, muling ibinasura ang kaso ni Denise laban kay Vong. Umapila naman agad si Denise. April 20, 2018, tuluyan na ngang ibinasura ng korte ang apela ni Denise. Para sa hukom, walang sapat na ebidensya si Denise laban sa akusasyon niya kay Vong. Dagdag pa ng korte, pabago-bago umano ang pahayag ni Denise. Sa kabila nito, muling umapila si Denise. July 2018, napatunayang guilty beyond reasonable doubt sina Cedric, Denise at Jed sa salang grave coercion kay Vong. Pinatawan sila ng pagkakakulong na 6 months hanggang 3 years. Kasabay nito, itinaas ni Denise sa Court of Appeals ang kaso niya laban kay Vong. September 19, 2022, naglabas naman ang Taguig Court ng warrant of arrest laban kay Vong, 8 taon matapos mangyari ang insidente.
Sumuko sa NBI ng araw din na iyon si Bong. Pero nanindigan pa din si Bong na hindi niya pinagsamantalahan si Denise. Ikinulong si Bong sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. December 5, 2022, matapos lang ang halos 2 buwan, nag-grant ang petition ni Bong na makapagpiyansa ng 1 million pesos kaya siya ay pansamantalang nakalaya. Nang March 2023, lumabas ang balita na ibinasura na ng Supreme Court ang kaso ni Denise laban kay Bong. At nang May 2, 2014, matapos ang 10 taon, sina Cedric at Denise ay hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt sa kasong serious illegal detention for ransom. Pati na rin nga ang mga kasama nilang sina Zimmer Ras at Ferdinand Guerrero ay napatunayan ding guilty. Dahil sa hatol, agad na kinansela rin ng korte ang kanilang bail o piyansa. Inuutos din ng korte ang pag-aresto sa mga akusado para sa parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakulong. Pinagbabayad din ng danyos ang mga akusado kay Bong. Sayang masaya si Bong dahil sa final na hatol. Dahil sa dami ng nasabi laban kay Bong at naisampang kaso, kahit na nga ang Supreme Court ang nagsabi na walang basihan ang mga kasong isinampal laban sa aktor. Makikita sina Zimon Ras at Denise Cornejo para sa proper documentation at turnover sa Taguig Police Station para sila ay maikulong. Ang lolo naman ni Denise ay nagbigay ng pahayag at sinabi na patuloy silang magdadasal at kung meron pang magagawa na legal remedies ay kanilang gagawin. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!